binabanggit siya na human trafficking kanina na hindi muna natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, kasama ho silang naghatid nung babae. At doon, Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Kung sino na lang nakakaalam. Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon. Baka mamaya, mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo. At patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng pakidetalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Sa akin, Your Honor, as a Team AEC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo. Kapareho rin. Yes, Your Honor. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan sa isa pang isiniwalat no, ng ilan sa mga ex-marines na talagang nandoon daw po sila at itong patungkol nga sa human trafficking na binabanggit din ni Atty. Levy Baligod mga kababayan na kung saan ay hindi lang po siya maliit na krimen no, or crime kasi nasa 15 to 20 years of imprisonment kapag makonvict dito at perpetual na paghawak ng poder sa gobyerno mga kababayan no, or perpetual disqualification in any government offices mga kababayan kapag na-convict ka dito no, at patungkol daw ito sa pagdadala ng mga babae doon sa hotel at 2, 3, 4, 5 babae daw dinadala sa hotel at pinagpipilian mga kababayan at kung sino po yung mapili ay manatili doon sa kwarto or dinadala doon sa kwarto, inaakyat doon sa kwarto ng VIP na guest nila mga kababayan at nang tanungin ni Senator Marcoleta no, kung sino itong VIP guest na ito na hindi basta-basta malaking opisyal ng gobyerno mga kababayan ay di umano si Senator Erwin Tulfo mga kababayan. Siya yung dinadalhan ng babae doon at pinagpipilian at inakyat doon sa kwarto niya mga kababayan. So for sure i-deny ito ni Senator Erwin Tulfo no mga kababayan no, kasi kanina yung patungkol nga doon sa mali-malitang pera na dinideliver doon di umano sa bahay niya ay tinanggi niya mga kababayan. Wala daw pong katotohanan kasi nungalingan po yung pag-allege daw doon sa kanya no, pagdawit dito sa kanya at meron pa siyang isang statement na sham daw yung hearing no, sham hearing, political grandstanding ang
nangyaring Blue Ribbon Committee hearing kanina, no, nila Senator Marcolita at ni SP Cayetano. Para lang daw silang nagbe-press con, lahat kasinungalingan at lahat daw po ng mga proceedings kanina ay hindi po kinikilala, no, bilang kasama or parte ng official records ng Senado, mga kaubayan. So yun po yung kanyang statement, no, patungkol na dito sa hearing nga kanina, mga kaubayan. At hintayin natin kung ano po yung sagot kaya dito ni Senate President Alan Peter Cayetano sa sinabi dito ni Erwin Tulfo na hindi kikilalanin or hindi i-recognize ng Senado yung records, no, kanina kasi lahat ng hearings ay meron po silang minutes yan, mga kabayan. Lahat po ng salita ay nire-record, no, meron po silang stenographer dyan na nagre-record, nagsusulat kung ano po yung mga sinasabi ng mga witness or ng mga taong nandoon, no, sa hearing na yun, mga kababayan. At para naman po sa aking opinion ay dapat maimbestigahan itong mga bagay na ito, mga kababayan, no, kasi hindi naman po maliit na bagay lang itong sinasabi ni Atty. Baligod at itong ex-Marines na human trafficking, no. Kung ordinaryong Pilipino nga lang, ordinaryong tao nga lang ay kinakasuhan ng mga ganito, kung may mga ganitong klaseng krimen. So bakit hindi po ito imbestigahan, mga kababayan? Mabilis lang naman or madali lang naman ito imbestigahan. Meron naman pong mga CCTV ang mga hotel na binabanggit, no. Pagpasok mo sa hotel ay talaga makikita ka na kung sino yung papasok, no, at maliwanag naman po yung mga CCTV nila for sure, kasi hindi basta-basta ang mga hotel po ito, mga kabayan. Mga 5-star hotel itong mga binabanggit dito, itong Midas Hotel at Shangri-La Hotel, mga kababayan. So ito po yung nadawit lang or nabanggit lang yung kanilang mga establishment, no. Wala po tayong intensyon na siraan sila, bagkus nabanggit lang po sila dito ng isa sa mga Marines, no, na kasama dito di umano sa pagdala ng mga babae para dito kay Senator Erwin Tulfo di umano, mga kababayan. So meron po siyang rights na i-deny ito, mga kabayan, ni Senator Erwin Tulfo. Pero kung talagang gustuhin tong imbestigahan ay dapat imbestigahan nila. Meron naman mga CCTV, hindi po ito or hindi naman magsisinungaling ang CCTV at yung mga records nila doon sa hotel, no, kasi may mga booking yan, mga kababayan. May mga records po kung sino-sino yung mga guest ng mga hotel sa araw na iyon or sa oras na iyon, mga kababayan. So mabilis lang po ito or madali lang itong maimbestigahan, mga kababayan, kasi bare face naman yung tao na pumapasok doon sa kailang mga establishment. Hindi naman sila naka-face mask, hindi naka-helmet, ay talaga makikita nila kung sino-sino. At sa mga record pa lang, mga kababayan, makikita nila kung sino yung mga guest nila na pumapasok sa kanilang establishment, no? Isa pa sa nagtataka ako dito, mga kababayan, kaya ba ayaw nilang imbestigahan itong flood control, no? Dahil ayaw nilang mabisto, kasi talagang grabe yung kailang effort, mga kababayan, no? Simula nung si SP Cayetano na yung naging Senate President at nung nabalitaan na magkakaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing itong Cayetano Black ay talagang grabe yung kanilang mga kababayan, gigil, no, makikita mo. At eventually yun nga yung nangyari, yung agawin yung liderato, mga kababayan. At ngayon sila na yung nagsasabi na talagang sila yung legit, mga kababayan. At according dito nga sa rules nila, dapat 13 yung majority para mag-elect sila ng bagong leadership, no. Pero itong kanilang ipinagdikdikan ngayon na sila daw po yung legit at sila daw po yung kinikilala ng Malacanang at ng House of Representatives, mga kababayan. So talagang dito ginagawa talaga nila lahat according nga dito kay Senate President Alan Peter Cayetano ay gagawin nila lahat, hindi lang po matuloy itong Blue Ribbon Committee hearing, mga kababayan. So ito na siguro yung sinasabi ni SP Alan Cayetano, no, na talagang gusto talaga nilang i-stop itong mga hearing na ito kasi nababanggit nga talaga sila dito, mga kababayan, si Senator Erwin Tulfo, si Senator Tito Soto, at talagang wala na, nabanggit na, mga kababayan, no? At itong ginagawa nila ngayon ay di-deny nila yung mga deliveries ng flood control at itong human trafficking ni Senator Erwin Tulfo di umano, mga kababayan. So sana imbestigahan ito, meron pa mga CCTV, madali lang po yan. At sana yung NBI ito imbestigahan nyo, kunin nyo yung mga CCTV kung saan-saan itong mga binabanggit ng mga ex-Marines. So sana ay maging fair po yung NBI, mga kababayan, kasi kanina ay mayroong statement na si NBI Director Matibag, no, na sinuhulan di umano ni dating Congressman Mike Defensor ang mga Marines ng 5 million daw, mga kababayan. So di ko sure kung 5 million each or 5 million ang kabuuan, no. So di ko lang sure, basta 5 million daw ang isinuhol, mga kababayan. At syempre dinay yun ni Congressman Mike Defensor na walang katotohanan yung sinabi or itong allegation ni NBI Director Matibag, mga kababayan. Kaya grabe talaga. Kaya sabi tuloy ni SP Cayetano, hindi naman nila kalaban yung Malacanang or hindi nila kalaban yung Malacanang
nung una. Pero ngayon ay talagang lantara na mga kababayan kasi dawit nga pa talaga no itong si PBBM dito sa deliveries ng mga kapirahan na ito nasa maleta mga kababayan. So yung tanging hintayin natin yung si mismong dating Congressman Saldico yung magsalita patungkol dito mga kababayan. So sana si Congressman Saldico ay magsalita ng muli dito sa Blue Ribbon hearing no mga kababayan para ma-record yung kanyang mga testimony, yung kanyang mga statement. Ulitin niya yung kanyang mga revelasyon doon sa kanyang Facebook post no, sa kanyang Facebook page at sana sabihin niya ito on record at under oath mga kababayan para magiging official yung kanyang salaysay patungkol dito mga kababayan kasi siya lang po yung tanging makapagsalita talaga dito mga kababayan, although sinabi niya sa Facebook post niya talagang inutusan lang po siya no at sumunod lang po siya sa mga utos dito sa mga deliveries na ito mga kababayan at pati yung mga dating executive assistant ni dating Congressman Saldico ay sana ay mga contact no nila Senator Marcoleta at ni SP Cayetano para pakinggan yung kanilang mga sides mga kababayan no kasi sila po talaga yung nag-utos lang dito sa mga ex-marines no, yung mga ex-marines ay tagabuhat lamang po dito ng mga pera mga kababayan, itong mga mali-malitang pera at hindi lang pala yun yung kanilang ginawa at nag-aano pala sila ng babae, naghahanap pa ng babae, nagpipick up ng babae at dinadala doon sa hotel para pagpipilian doon sa VIP guest mga kababayan. So grabe itong ganitong kalakaran no. Imagine mo nagsimula pa pala itong mga deliveries di umano ng mga pera ay nung September of 2022 mga kababayan. Ilang buwan lamang po simula ng maupo no itong bagong administration at hanggang 2022, 23, 24, 25. So ito yung kaganapan na hindi natin alam mga kababayan. So akala natin ay okay lang pero yun pala ay may mga kababalaghan na palang ginagawa sila no na may dinideliver na pala sila mga basura mga kababayan. At ano po masasabi nyo dito sa isang allegation pa no laban dito kay Senator Erwin Tulfo na di umano'y may mga babae na dinadala doon sa hotel mga kababayan at pinagpipilian niya at kung sino yung mapili ay inaakyat niya doon sa kanyang room sa hotel mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.